Magdadalawang dekada na mula na maganap ang brutal na pagpatay sa mag-iinang Visconde. Ang kasong yan ang isa po sa nakpatindi sa sigaw noon para maibalik ang parusang kamatayan. Magbalik tanaw tayo sa kaso sa pagtutok na ito ni PR Arcangel. June 30, 1991 ang mangyari ang karumal-dumal na pagpatay sa mag-iinang Estrelita, Carmela at Jennifer sa kanilang bahay sa Parañaque. Si Estrelita, sinaksak ang 18 anyos na si Carmela, sinaksak, ginahasa pa. Habang ang 7 taong gulang na si Jennifer, 19 na saksak ang tinamo. Ang Visconde Massacre ay isa sa mga kasong nagpatindi sa mga sigaw noon para ibalik ang death penalty. 1995, lumutang ang binansagang star witness na si Jessica Alfaro. Inakusahan bilang masalarin ang ilang galing sa mga prominenteng pamilya katulad ni Hubert Webb, anak ni dating Senador Freddie Webb. Pinangalan pati sina Tony Boy Lejano, anak na aktres na si Pinky De Leon, Michael Gatchalian, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, Pike Fernandez at Joey Fillard. Sinalaysay ni Alfaro na ideya umano ni Webb ang panggagang rape kay Carmela. Nasundan pa si Alfaro ng salaysay ng isang kasambahay ng mga Webb na nagdiin din kay Hubert. Kinasuhan ng rape at homicide sina Webb, pero giit ni Webb, nasa Amerika siya nang mangyari ang krimen. May mga larawan at dokumento pa siyang iniharap para raw patunayan ito. Gayunman, isinentabi ito ng hukom. This court hereby finds all the principal accused guilty. January 2000, nahatulang guilty si Webb at iba pang akusado at nasentensya ng habang buhay na pagkabilanggo. Pinagtibay ito ng Court of Appeals noong December 2005. Pero nito lang Abril, pinayagan ng Korte Suprema ang hiling ng kampo ni Webb na i-DNA test ang similyang nakuha mula kay Carmela. Pero sabi ng NBI, wala na sa kanila ang semen specimen. Na-i-turnover na raw nila ito sa Parañaque RTC noon pang 1996. Sabi naman ng Parañaque RTC, walang ganitong isinamiti sa kanila ang NBI. Naglabas ng resolusyon ng Korte Suprema, isinasantabi ng DNA analysis dahil hindi na mahanap ang semen specimen. Dahil dito naghaya ng kampo ni Webb ng urgent motion to acquit o motion para maabsuelto na si Webb. It would have been the evidence that would have exculpated Hubert Webb. He is effectively denied his right to due process. Pero giit ng naulilang si Ginoong Lauro Visconde, kung hindi man maisagawa ang DNA testing, hindi pa rin ito dapat makaapekto sa kaso. That's a desperate move by the defense. Kaya mapatunayang negative siya sa specimen, it will not prove that there's no other crime committed. How about the murder, the killing of my family? Pero kanina nga, tuluyan ang inabswelto ng Korte Suprema si Hubert Webb at iba pang nahatulan. Ang kasong halos 2 dekadang tinutukan, tuluyang tinuldukan. PR Arcangel, nakatutok, 24 oras. Itinuloy ni Lauro Visconde ang pagpapamisa sa kabila ng naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng kanyang mag-iina. Nakatutok si Susan Enriquez, live mula sa tahanan ng mga Visconde sa Parañaque. Susan. Mel, alas 5:30 na magkaroon ng misa dito sa tahanan ni Ginoong Lauro Visconde sa Sucata, Parañaque. Ang misa ay dinuluhan ng kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan at maging ng mga miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption. Ang misa ay pinangunahan ni Father Larry Tan ng Society of Don Bosco. At dito nga ay nagsama-sama silang nagdasal at para matanggap itong naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso nga ng Visconde Massacre. At dito nakausap natin yung ilang mga kamag-anak ni Ginoong Lauro at sinabi nga nila na kaninang madaling araw, bandang 1:00 hanggang 2:00 ay nakausap pa nila si Jessica Alfaro at ito ay nagtatanong kaugnay ng inaasahang paglalabas nga ng desisyon ng Korte Suprema. Inaasahan sana nila natatawag ito ngayong araw pero hindi pa tumatawag itong si Jessica. Dahil na rin sa nangyari kanina kay Mang Lauro kung saan ito hinimatay at nakikita nila na parang hinang-hina ang katawan nito ay pinakikiusapan itong si Mang Lauro ng kanyang mga kamag-anak na doon na umalis na lang muna dito sa kanyang tahanan at tumira na lang muna sa kanyang mga kamag-anak. Pero sabi ni Mang Lauro ay mananatili siya dito sa kanyang tahanan at wala siyang balak na ito ay lisanin kahit pansamantala lamang. Sa ngayon ay wala pang plano itong VACC dahil ang alam nga nila ay hindi na rin naman sila maaari mag-file ng motion for reconsideration matapos ang ipinalabas na desisyon ng Korte Suprema. Sa darating na linggo ay magtitipon-tipon ang pamilya at mga kamag-anak, kaibigan, pati na ang mga miyembro ng VACC dito sa tahanan ni Mang Lauro Visconde at sila ay nagbabalak na magtungo sa puntod nitong mag-iina ni Ginoong Lauro Visconde na sinasabi niya na ito na ikalawang pagkamatay dahil hindi daw niya nakamit ang hustisya para sa kanyang mag-iina. Mel?
Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Ano na nga bang naging batayan ng Korte Suprema sa pagpapawalang sala sa mga akusado sa Vizconde Massacre? Ang paghimay sa desisyon na pinonente ni Justice Roberto Abad sa pagtutok na ito ni Teresa Andrada. Ang isyong pinag-aralan ng Korte Suprema sa kaso ng Vizconde Massacre, alin ang mas mabigat, ang alibay ng mga akusado o ang positibong pagkilala sa kanila ng mga saksi? Ang star witness, si Jessica Alfaro, ang nagsabing nakita niya si Hubert Webb na siyang gumahasa at pumatay kay Carmela Vizconde. Pero ayon sa Korte Suprema, maaari raw nagsinungaling si Alfaro. Tinukoy nito ang testimonya ng dating NBI official na si Attorney Artemio Sacaging na kumumpirmang isang NBI asset si Alfaro. Nang kansyawan daw si Alfaro na wala nang gaanong naisusumbong sa NBI, bigla daw itong lumapit sa kanya at nagsabing may kakilala siyang may alam tungkol sa Vizconde Massacre. Pero hindi raw naiharap ni Alfaro ang ipinangako niyang testigo. Doon na raw ito nagpresenta kay Sacaging na siya na mismo ang papapel bilang informant. Puna ng Korte Suprema, hindi raw kinontra ni Alfaro ang testimonyang yun ni Sacaging. Dagdag pa ng Korte, nasa interes daw ng NBI na gawing kapani-paniwala si Alfaro. Parang nagkasubuan matapos nitong ideklarang lutas na ang tinaguriang crime of the decade. Nakapagtataka raw kung bakit di ito nakita ng Parañaque Regional Trial Court at Court of Appeals na kapwa guilty ang naging hatol kay Hubert at sa iba pa. Dagdag pa ng Supreme Court, naipakita rin daw na hindi magaling si Alfaro sa pagkilala ng muka. Ipinunto ng korte ang insidente ng galit na pagsasampalin ni Alfaro ang isang Miguel Rodriguez nang makaharap sa NBI. Sabi pa raw ni Alfaro, hindi niya makakalimutan ang mukha nito dahil binantaan pa raw siya nito nang magkita sila sa isang disco. Pero nagkamali si Alfaro dahil hindi pala ang Miguel Rodriguez na akusado sa kaso ang pinagsasampal niya. Hindi rin daw mapagkakatiwalaan ang testimonya ng dalawang security guard at katulong ng mga web na nagsabing nakita nila si Hubert nung gabi at kinaumagahan matapos maganap ang krimen dahil sa mga inconsistency sa kanilang testimonya. Butas din daw ang teoryang inangklahan ng prosekusyon na selos umano ang pinag-ugatan ng krimen matapos umanong pagtaksila ni Carmela si Hubert na minsan umanong naging magnobyo. Kung totoo raw ito, bakit daw wala ni isa sa mga kaibigan ni Carmela ang nakakaalam nito? Pinuna rin ng korte ang pagbabasura ng mababang korte at Court of Appeal sa alibay ni Hubert na nasa Amerika siya nang maganap ang massacre. Pero punto ng Korte Suprema, dapat laging bukas ang isipan ng isang judge at maingat sa pagbibigay ng madali ang konklusyon sa pagnanais na agad matapos ang pagpapasya sa isang kaso. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Mula nang mahatulan ang mga akusadong sina Hubert Webb, nawala na sa mata ng publiko ang tinagurian noong star witness sa Vizconde Massacre case na si Jessica Alfaro. Ayon kay Boyet Vizconde, pamangkin ni Mang Lauro, nasa ibang bansa ngayon si Alfaro pero patuloy nitong tinututukan daw ang kaso. Ikinadismaya daw ni Alfaro ang desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang sala kina Webb. Tumanggi na raw si Alfaro na magbigay ng opisyal na pahayag. Sinadya rin ng GMA News ang nooy judge ng Parañaque RTC na humawak sa Vizconde Massacre case na si Amelita Tolentino na ngayon ay justice na ng Court of Appeals. Pero isang linggo na raw nakalive si Justice Tolentino. Kotse kinarnap sa loob ng mismong parking ng isang mall. Christopher De Leon, labis din ang tuwa sa paglaya ng pamangkin na isa sa mga inabsuelto sa Vizconde Massacre. Hayden Ko, lusot sa pananagutan sa sex video scandal ni Nanay Katrina Halili. Ang madamdamin takpo sa pag-uwi ng isang OFW para makasama ang kanyang pamilya ngayong Pasko. At sa ating kapasko, kapuso, veteranong kameraman na may sakit, binigyan ng sorpresa. Mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 Oras.